Kapag hawak na ninyo yung ID na yan, kapag kayo ay pumunta, meron kayong karamdaman, nasugatan kayo, nabalian kayo, o may ubo, o whatever, pupunta kayo sa aming Bukas Center. Yung Bukas Center, yun yung parang clinic. Yung mga pwedeng ayusin na mabilis, ayusin nila. Sasabihin kung tatahi lang yung o i-reset yung buto, o bibigyan kayo ng gamot. Kung pwede nang umuwi, tapos naman, uuwi na po kayo. Kung kailangan pa ninyo magpatingin, kailangan kayo ma-ospital, pwede kayong pupunta sa government hospital. At dinamihan po namin, linakihan na namin ang benepisyo. Malaki-laki na ang benepisyo na binibigay ngayon ng PhilHealth. More or less, kapag yung pangkaraniwan, yung ordinary lang na sakit, ay libre na. Ang gobyerno na ang magbabayad. Kaya baka nakikita ninyo, meron kaming tinatawag na zero balance billing. Ibig sabihin, pagpunta nyo sa ospital, zero ang balanse ninyo. Wala kayong babayaran. Basta't pipirma na lang kayo, basta't gumaling na kayo, pipirma na lang kayo, pwede na kayong Sa umuwi. isang pagpupulong sa mga indigenous people sa Zamboanga City, ay ibinida ni Marcos ang zero bilang sa mga hospital, sa mga taong walang kakaya ng magbayad, pero ang napapansin ng ating mga netizen, ay bakit tila inaangkin ni Marcos, ang mga benepisyo na dati nang ibinibigay ng Malasakit Center ni Bongo. Ito ba ay pagpapakita lang, na merong malasakit ang taong ito sa mga tao, o para lang sabihin, na may ginagawa siya para sa mga Pilipino? Dahil ang katotohanan, ay wala naman talaga siyang legasya na maipakita sa mga tao, maliban sa talamak na korupsyon sa ating bansa. Samantala, ngayong araw, binasahan ng desisyon si Duterte sa Daheg Netherlands, kung siya ba ay papalabasin pansamantala dahil sa kanyang hindi magandang kondisyon. Ayon sa desisyon na inilabas ng International Criminal Court, hindi pinayagan ang pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo dahil umano sa kakulangan ng dahilan upang siya ay pansamantalang palayain. Pero kung ako ang tatanungin, utos ng Malacanang ang hindi pagpapalaya kay Duterte. Maliwanag sa sinabi ni Remula noong una pa lang, done deal na di umano ang gobyerno ng Pilipinas at ang ICC. Kayo rin ba ay naniniwala na may impluwensya ang Malacanang sa naging desisyon ng ICC? Comment down below, at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.